Pangatlo ang Samar na mayroong malawak na land area sa ating bansa at sinubok na rin ito ng iba't ibang uri ng kaguluhan. Isa na rito ang problema ng insurgency dahil sa kahirapan. Ngunit dahil sa determinasyon ng gobyerno para tapusin ang armed conflict, hindi lang sa probinsya ng Samar kundi sa buong Eastern Visayas na ito ay sinuportahan ng mga lokal na opisyal ang kampanyang ito at sa pagpasok ng Task Force to End Local Communist Armed Conflict, naging matagumpay ito at dito na unti-unting pumapasok ang kapayapaan at paglago ng ekonomiya ng lalawigang ito. Ang tagumpay na ito ay inaasahang magbunga pa para tuluyan ng umunlad ang Samar, sabay ang pag-angat ng pamumuhay ng mga taong nasa laylayan ng komunidad mula sa nakalatag ng Bamboo Investment Project sa probinsya ng Samar. Sa kolaborasyon ng Samar Provincial Government, Department of Environment and Natural Resources, Taft Hydro Energy Corporation at ilan sa mga dayuhang investors para gamitin ang 50 ektaryang nakalbo ng lupain sa loob ng Samar Island Natural Park para sa 4 na milyon na giant bamboo planting sa itinuturong pilot area sa Barangay Canvaes sa bayan ng Muchong. Para sa strategic partnerships at investment opportunities na ito, layunin na makilala ang Samar bilang giant bamboo capital ng bansa sa darating o sa susunod na mga taon. Ayon kay Governor Shari Antan, nakikita niya ang malaking potensyal ng proyektong ito sa ngalan ng pagtugon ng kakulangan ng job opportunities tungo sa mas matibay na pagkukunan ng hanap buhay. So right now for today, we are here to listen coming from the private sector kung paano pa mas ma-enhance ang amon collaboration with them. And we're hoping for the province of Samar that this will also pave way for additional livelihood programs for our people and organizations. Mas malawak pa ang aabangan na massive bamboo planting sa iba't ibang parte ng Samar hanggang 550 hectares kasama ang mga bayan ng Basay, Santa Rita, Calbiga, Gandara, Matuginaw at San Jorge. But initially for this year, we already have our 550 hectares na nagtatanong na kita. May na kita mga propose and more or less aadaliwat around 50 hectares and tinatanong ng private sector. Hindi haton na certain area in Barangay Canvaes in Muchong. Kaya naman noong nakarang araw sa isang simpleng seremonya sa loob ng DNR Regional Office 8, pumirma ng isang Memorandum of Agreement ang Samar Bamboo Corporation at ang hensyang ito na pumapayag gamitin ang bahagi ng SIMP na wala ng malalaking puno para sa pagtatanim ng mga giant bamboos na ito, bahagi na rin ng reforestation at tuloy matulungan na rin labanan ang hamon ng climate change. Sa isang pahayag ni Taft Hydro Energy Corporation President at CEO Ruben Diego Picardo na napili ng mga investors ang Samar dahil sa nakitang makapal na forest cover nito, puwera pa sa kalagayan ng klima mula sa madalas na pagbuhos ng ulan sa lugar na ito. Arguably also it still has the thickest forest cover, no? So it behooves us, my company, to preserve the forest cover that we currently have and enhance it more so we can have more water in our rivers that flow through our turbines. When we first started this project, our watershed in Samar Island Natural Park was really progressively being eroded and abused by the locals because there were no jobs. Kasunod, ang isa pang MOA signing sa gitna ng Samar Provincial Government, Adriada Carbon Credit Fund, Samar Bamboo at Taft Hydro na tatayo bilang financier para sa proyektong nakikitang may kabuluhan at mapalaganap na rin ang advokasiyang gusto ng gobyerno para patuloy maalagaan ang ating natitirang natural na kayamanan. That this project will benefit not just people, but the environment, and not just people now, not just for this generation, but for generations to come and posterity. So it's a role of the DNR. We provide technical assistance, we
make sure that there is land available for this program. Yan ang pinakauna, that's the first one, of course, and to ensure that the forced investments will not want to move. It has to be ensured that the purpose of this program will be carried out with all the stakeholders doing their roles. Mula sa good news na ito para sa mga Samarinos, ipinagmamalaki naman ng isa sa mga investors ng Rhizome na si Russell Smith ang nagagawa ng bamboo engineering sa pamamagitan ng pagproseso nito para sa iba't ibang produkto mula sa kawayan at kung paano nila nakamit ang tagumpay ang sa kasalukuyang bamboo investment nila sa Mindanao. So today I can talk about what we're doing in Mindanao. So today Rhizome, our company, has an operation in Mindanao and we're planting 9,000 hectares of bamboo. And I think probably this week right now, there's probably 400 people planting bamboo. And everyone's receiving fair wage, the minimum wage. And so right now, just at our first project, at least 400 people this week are receiving wages by planting bamboo. And then we have to grow the bamboo. So it's really important that we realize that it's not about just planting bamboo, it's actually about growing the bamboo. And it's like TLC. We need to give tender, loving care to the bamboo so that it'll grow big and strong. So even after we plant, we'll need people to help us grow the bamboo. Weeding, fertilizing, giving sure it has water. So then there'll be jobs during that part of the project. And then the best part is when the bamboo is mature, we can start cutting the bamboo. And we can, Rhizome can buy the bamboo and we can turn it into beautiful building products like this. So it's a long-term value chain. We plant the bamboo and we grow it, and then we'll harvest it and we'll manufacture it. So there'll be Ang tanim na kawayan ay may malaking tulong para sa food security, carbon sequestration. Magkakatulong din ito para maiwasan ang soil erosion, livelihood at job generation. Na kung pagsasama-samahin ito ay mapapasigaw ka talaga na may naghihintay para masagot ang natitirang porsyento na lang na kahirapan sa probinsya ng Samar. Samantala, binigyan naman ng papuri ni 8th ID Commander Major General Camilo Ligayo ang pagbabagong ito para sa kasagutan ng minimithing peace and development sa buong lalawigan na ayon sa kanya dahil na siguro na nakita ng mga investors ang stable na nakalagayan ng peace and order hindi lang sa probinsya ng Samar kundi sa buong Eastern Visayas. Kaya hindi na maiwasan pumasok ang dayuhang Very kapitalista. confident na yung mga investors natin dito, ma'am, na papasok na sila. And lalong mapabilis yung development dito sa area kung yung mga investors, they feel they are secured here. And yung gagawin naman nila will provide livelihood. And lalo sa bamboo, environmental na rin, no? So parang two birds in one stone. At the same time, kung makita nila ng ibang investors yan na pumapasok na dito yung mga foreign investors, yes, sir. Lalong maparami pa sa mga foreign investors at mapabilis yung development ng Samar. Huwag ninyong kalimutan, mag-subscribe, i-share at i-like nyo na rin ang aking vlog channel.